Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang tao na naroroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kaniyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito ay gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ikatlong araw ng ating triduo sa pagdating ng relikya ni Padre Pio. Sino pong nakatatlo dito? Taas nga ang kamay. Oh, sinong kadarating lang? Oh, welcome po. No, welcome. Okay lang 'yan. Basta bukas, importante nandito ka, no? Dahil bukas dadating ang relikya at mapapasa atin na ang relikya ni Padre Pio. Ikatlong araw. At ating pagninilayan sa gabing ito ay si Padre Pio, manlalakbay ng may pag-asa. Sabihin nyo nga po, pag-asa. Madalas, ang ipayo ni Padre Pio sa mga nababagabag ang puso ay magdasal, umasa, at huwag mag-alala. Sabi ni Padre Pio, dahil ang pag-alala ay walang kabuluhan. Maawain ang Diyos, pakikinggan niya ang iyong panalangin. Narinig niyo na ba yon? No? Siguro narinig niyo yung English version, no? Tinagalog ko lang. No? Sabi ni Padre Pio, pray, hope, and do not worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer. Will hear your prayer. O malinaw, sabi, will hear, not will answer. Malinaw po ba yon? No? Tayo, madalas gusto natin, will answer. No? O sabi ni Padre Pio, will hear. Sa Tagalog, pakikinggan. Pakikinggan. Sadya naman, ang pag-alala o pag-aalala ay walang ibang nagagawa kundi takutin ang tao.
Tama. Walang ibang nagagawa ang pag-alala o pag-aalala, kundi pag-isipin ang tao at pahirapan ang tao. Tingnan mo, di ba? Pag wala kang pambayad ng kuryente, anong nararamdaman mo? Nag-aalala ka ba? Hindi, no? Magja-jumper naman kami, Father, eh. Bakit naman ako mag-aalala? Di ba? Oh, ba't na mag-aalala? May jumper po. Ano ba yan? Oh, ganyan. Oh, pagka-exam at hindi mo alam ang sagot, nag-aalala ka bang bumagsak? Hello, yung mga bata dito, oh, nag-aalala ba? Oh, natatakot ba? Oh, kapag walang pambili ng bigas, pag walang pangkain, pag walang pambayad ng matrikula, nag-aalala ba? Di ba? Pag magulang ka, yung mga ganito, alalahanin mo, no? Ang hirap makatulog, no po? No? Naiintindihan ko kayo, no? Alam ko po iyan. Yung pakiramdam na ganyan, yung saan tayo kukuha? Paano na? Anong pambayad? Paano kaya? Yung mga ganyang tanong, alam nyo, walang ibang nagagawa kundi takutin, pag-isipin, at pahirapan ang tao. Kaya tayo nag-aalala dahil hindi tayo sigurado sa buhay. Nag-aalala tayo dahil hindi natin makita ang kinabukasan. Papasa ba ako? Makababayad ba ako? Makapagpapatuloy ba ako? Gagaling ba ako? Matatapos ba ang problema? Kaya kung iisipin, dahil walang dinudulot ang pag-aalala, bakit tayo nag-aalala? Hello? Naintindihan nyo ba yon? Kung wala namang naidudulot na maganda ang pag-aalala, bakit pa tayo nag-aalala? Oo nga naman, ano? Ba't ka nag-aalala kung walang pambayad ng kuryente? Eh di maputulan. O, pinahirapan mo sarili mo, mapuputulan ka rin naman pala. No? Pinahirapan mo ang sarili mo, babagsak ka rin naman pala. No? Ginulo mong isip mo, tinakot mong isip mo, hindi mo rin naman alam ang sagot. Pinahirapan mo pang sarili mo. Kung wala rin namang naidudulot na maganda ang pag-aalala, bakit pa tayo nag-aalala? Kung wala tayong napapala sa pag-aalala, bakit pa natin inaalala? Ba't mo inaalala ang anak mo kung gabi na umuwi? Kung ayaw namang umuwi, hello? Diba? Napuyat ka pa, diba? Ayaw naman talaga umuwi. Bakit ka nag-aalala sa asawa mo? Talaga namang pabigat at problema yan. Diba? Hello? Huwag mo nang isipin. Huwag mo nang alalahanin. Anong sinasabi? Umasa sa Diyos at manalangin. Ito yung magandang sinabi ni Padre Pio. Magdasal at umasa. Papagurin mo ang sarili mo sa pag-alala. Idasal mo at iasa sa Diyos. Dahil sa pagdadasal, tayo ay nakakalapit sa Diyos. At sa pag-asa, tayo ay nakakakapit sa Diyos. Ulitin ko po. Sa pagdadasal, tayo ay nakakalapit sa Diyos. At sa pag-asa, tayo ay nakakakapit sa Diyos. Ang paglapit at pagkapit sa Diyos ay mga paraan para makalimutan natin ang ating mga alalahanin. Dahil sa Diyos, sigurado may mapapala tayo. Ulitin ko, sa Diyos, may mapapala tayo. Sa pag-aalala, wala. Wala kang mapapala. Kaya sa halip na mag-alala, magdasal at umasa sa Diyos. Dinggin man o hindi ang ating panalangin, ibig sabihin, nakuha natin ang sagot sa Diyos. Father, hindi nga dininig, paano nakuha ang sagot? Hindi nga ibinigay, paano natin nakuha ang sagot?
Kapag hindi sumagot ang Diyos, yan ang kanyang sagot. Hello? Malinaw? Kapag hindi sumagot ang Diyos, yan ang kanyang sagot. Madalas lang, ayaw mo. Ayaw natin yung kanyang sagot. Yan. Kaya pakiramdam natin, hindi tayo sinasagot ng Diyos. Pero ang totoo, sumagot. Ayaw mo lang yung sagot. Tama? Pag di ka makasagot, ayaw mo yung sagot. Diba? Kasi gusto natin favorable lagi sa atin, pabor lahat sa atin. Kasi pakiramdam natin, yun ang sagot. Pero, sino bang tinatanong mo? Ang Diyos o ang sarili mo? Oh, Diyos pala yun ang sagot. Kung tinatanong mong sarili mo, ikaw ang sumagot. Tama? Uy, tama. Di ba ang gulo natin minsan, di ba? No? Tanong ka ng tanong sa Diyos, pag sumagot ang Diyos, ayaw mo ng kanyang sagot. Di ikaw na sumagot. Alam mo pala yung sagot Naguguluhan ba kayo? Kasi ganyan tayo. Magulo. Alam nyo, maging si Padre Pio, simula pagkabata, umasa lang sa Diyos. Hindi naging maganda yung kalusugan ni Padre Pio simula sa pool, simula pagkabata, sakitin. Dahilan nito, para siya ay ihiwalay sa kanyang komunidad. For 5 years, hiniwalay siya sapagkat sakitin si Padre Pio. Pero hindi ito naging dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Alam niyong ginawa ni Padre Pio sa kanyang sakit? Hello? Tanungin niyo ko. Ayan, ganyan. Para ayaw niyo na magtanong, di ba? Alam mo ginawa ni Padre Pio sa kanyang sakit? Inasa at pinasa niya sa Diyos. Sabi niya, kung itong sakit na to, iaalay ko sa pagdurusa at kasalanan ng mundo, at mga kaluluwa sa purgatorio, gagawin ko. Yung kanyang pagdurusa, yung kanyang sakit, naging makabuluhan dahil pinasa sa Diyos. Inalay sa pagdurusa at kasalanan ng mundo. Ganon kung paano gawin ang isang bagay na tila walang pag-asa, ialay sa Diyos. At sa ganon, magkaroon ng pag-asa. Siguro kung iba lang yon, matagal nang sumuko at nawalan ng pag-asa si Padre Pio. Hindi naman ako gumagaling. Gagaling man, magkakasakit pa rin. Parang paulit-ulit na lang. Ganyan yung nangyari kay Padre Pio. Pero, hindi sumuko si Padre Pio. Hindi siya nawala ng pag-asa dahil maawain ang Diyos. Para saan pat, hindi ito o ito yung kanyang pinanghahawakan. Maawain ang Diyos. Mga kapatid, sa tuwing tayo ay mag-aalala, tandaan ang payo ni Padre Pio. Magdasal, umasa, at huwag mag-alala. Kung uubusin lang natin ang ating lakas sa pag-aalala, bakit hindi ito ubusin sa pag-asa? Amen? Amen. Nais ko pong anyayahan po ang lahat bukas po para sa maringal na pagdiriwang ng pagdating ng relikya ni San Padre Pio dito sa ating parokya. Kaya po sa ganap na ika-4 ng hapon bukas, sama-sama natin salubungin ang relikya at magkakaroon po tayo ng motorcade sa buong parokya. Sa ika-6 naman ng gabi, ating ipagdiriwang ang banal na misa bilang pagtanggap at pasasalamat natin sa relikya. At sa loob ng banal na misa, tayo'y magkakaroon ng pagpapahid ng langis sa mga may sakit. Kaya po inaanyayahan natin lahat ng mga may sakit,
dalhin niyo po dito bukas sa ating simbahan at atin po silang papahiran ng langis. At ganun din, pagkatapos ng misa, meron tayong pagpapahalik sa banal na relikya. Muli po, bukas po, sa ganap na alas 4 ng hapon, ang motorcade, at sa ganap na alas 6 ng gabi, ang maringal na pagdiriwang ng banal na misa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.